Kamusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Ibaba nyo nga ako. Babalik na ako dun. Pakiusap, maawa kayo sa akin. Iyan ang paulit-ulit na pakiusap ko sa taong kumuha sa akin. Napahagulhol pa ako at halos lumuhod na ako sa harapan ni Miss Angel. Ngunit wala akong ibang narinig kundi ang malakas lamang nilang tawanan. Pinagtatawanan nila at basta na lamang daw akong nagtiwala sa kanila. Oo, at mali iyon. Ngunit desperado lamang akong makabalik sa amin. Hindi ko naman inaasahang ganito pala ang mangyayari. Nilinlang nila ako. At hanggang napaos na ako kakasigaw ay hindi pa rin nila ako pinapakawalan. Pumatak na ang mga luha ko sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ba ang nagawa kong kasalanan at bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito. Gusto ko nang questionin ang nasa itaas at bakit sunod-sunod ang kamalasan na aking natatamo. Nawala nga ako mula sa kamay ni Nathan. Ngunit bakit ganito naman ang nangyari sa akin? Wala na bang katapusan ito? Wala na ba akong karapatang maging masaya sa buhay ko? Napapagod na ako. Sobrang pagod na ako. Isabella, follow me. Narinig ko ang boses ni Miss Angel nang huminto ang sasakyan. Katulad kay Nathan ay punong-puno ng otoridad ang boses nito. Nang ibaling ko ang aking paningin sa labas, ay bumungad sa akin ang napakalaking bahay. Mas malaki ang kay Nathan, ngunit hindi iyon simple lamang. Naramdaman ko ang muling pagpatak ng mga luha ko. Ibalik niyo na ako kung saan niyo ako nakita. Maawa kayo sa akin. Muling pakiusap ko kay Miss Angel. Napapahikbi pang inabot ko ang kamay niya nang akmang palabas na ito ng sasakyan. Inis naman itong tinabig ang kamay ko. Ano ba? Don't touch me. Ang dungis-dungis mo kayang tingnan. At pwede ba, Isabella? Hindi ka na makakabalik doon, kaya tigilan mo na yung kakangawa mo. Ibebenta na kita at paniguradong mahal ang katulad mo. Kaya hindi pwede. Lumuha ka man ng dugo, ako na nagmamay-ari sa'yo ngayong gabi. Inis na sambit nito at saka bumaba. Nakita ko ang pagsenyas nito sa kasama niyang lalaki. Napatungo naman ako at tahimik na umiyak. Hanggang sa naramdaman ko ang paglapit ng lalaki sa akin at hinila ako sa braso ko dahilan upang makalabas ako sa sasakyan. Dahan-dahan naman! Galit ngunit umiiyak na saad ko. Napayakap pa ako sa aking puson, ngunit tila yata bingi ang lalaki at hindi ako nito narinig dahil patuloy pa rin ito sa pagkaladkad sa akin hanggang sa pumasok kami sa loob ng malaking bahay. Hindi ko na nakita doon ang presensya ni Miss Angel hanggang sa hilahin ako na lalaki papanhik sa hagdan. Pakawalan niyo nga ako, pakiusap. Pagmamakaawa ko, umiling ang lalaki. Hindi pwede. Maganda ka at makinis. Paniguradong malaki ang kikitain sa iyo ni Miss Angel bukas ng gabi. Kaya pasensya na, isa ka sa makakapagpayaman pa kay Miss Angel. Anito at binuksan ang pintuan sa tapat namin. Tinulak niya ako doon papasok at bago ko pa man ito maihabol ay naisarado na niya ang pintuan. Napahugulhol ako at napaluhod doon. Pinaghahampas ko ang pintuan. Napapikit ako at naisip bigla ang mga magulang ko. Ayoko lang mag-alala sila sa akin. Masasaktan sila kapag nalaman nila ang nangyari sa akin. Pakawalan niyo ako dito, pakiusap. Maawa kayo. Buntis ako. Pahina ng pahina ang boses na sambit ko hanggang sa tuluyan akong nawala ng lakas kakakalampag sa pintuan. Napatungo ako, bigla kong naisip, paano kaya kung hindi ako umalis sa tabi ni Lorenzo at Carlo? Nakuha kaya nila ako? Nailing ako, gusto ko na talagang umalis dito. Ayoko na dito, hindi ako nababagay sa lugar na ito. Itigil mo na nga yung pag-iyak mo, kahit lumuha ka pa riyan ng dugo. Hindi sila makikinig sa'yo. Walang puso ang mga yon. Ang importante sa kanila ay ang yumaman. Bigla ay may nagsalita sa likuran ko, kaya nilingon ko ito. Bumungad sa akin ang isang singkit na babae pagkalingon ko. Mahaba ang buhok nito at itim na itim iyon.
Nakaupo ito sa dulo ng kama at magkakrus ang dalawa niyang braso sa tapat ng kanyang dibdib. Nakatingin din ito sa akin, ngunit blanko ang kanyang hitsura. Anong ibig mong sabihin? Tukoy ko sa huling sinabi niya. Umarko naman ang kanang kilay ng babaeng singkit at saka lumapit sa akin. Napatingin ako sa inabot niyang panyo sa akin. Kilala si Angel Fontavela sa kasong human trafficking. Wanted yan at pinaghahanap ng kapulisan. At dahil maamo ang inosente ng kanyang mukha, mabibiktima ka talaga niya. Paliwanag niya sa akin. Hindi mo haakalaing masama siyang tao. Dagdag pa na wika ng babae. Hindi ako nakapagsalita dahil totoo iyon. Kanina ay hindi ko lubos maisip na masama itong tao. Dahil bukod sa maamo nga ang hitsura nito, ay napakalumanay pa ng boses nito. Hindi ko naisip na isa pala siyang kriminal at nagtatago sa batas. At iyan ang kabuhayan niya. Maghahanap siya ng mga magagandang babae, kukunin ang loob at isasama dito. Pagkatapos ay isasangla para sa mga big time na businessman dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng babaeng singkit. Dumukwang pa ito sa akin at siya na mismo ang nagpunas ng luha ko. Tinitigan ako nito at napailing. Napakaganda mo at napaka-inosente na mukha mo. Mukha ka pang manika kaya hindi na ako magtataka kung bakit nabiktima ka niya. Napabuga pa ito ng hangin at bumalik sa kama. Muli itong naupo doon at tinitigan ako. Napakurap-kurap ako at pilit na inintindi ang una niyang sinabi. Anong ibig mong sabihin na isasangla? Hindi ko na iwasang maitanong. Isasangla? Pwede ring ibebenta ka niya. Magsisimula sa saktong halaga hanggang sa pataas ng pataas ang magiging offer kung madami ang gusto makakuha sa'yo. At kung sino man ang may pinakamalaking halagang mabanggit at hindi na iyon matumbasan pa ng iba, siya ang panalo at mag-uuwi sa'yo. Bigla ay napalunok ako sa sinabi niyang iyon. Dinagundong ng kaba ang dibdib ko. Anong klase silang tao? Pabulong na sambit ko. Kusaring tumulo ang luha sa kanang mata ko nang maisip na ganoon ang kahihinatnan ko. Hindi ako isang bagay o laruan para ibenta niya. Tao? Sarkastikong natawa ang kausap ko. Tao pa ba iyon? Mukha lamang iyong tao, ngunit sinusunog na ang kaluluwa nun sa impyerno. Hayop ang babaeng yon, pati ako, nagsusumika para sa mga magulang ko na ako na lamang ang bumubuhay sa kanila. Nabiktima pa niya. Wala siyang awa. Paano ngayon ang pamilya ko? Nagulat ako bigla nang mapahagulhol ito at nagsisigaw dahil sa galit. Hindi ako naimik. Hindi ako makapaniwala. Bigla ako nakaramdam ng awa. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Bakit kami naging biktima ng ganito? Bakit may ganong uri ng tao? Bakit may mga taong handang gumamit ng iba, makaahon lamang sila sa hirap? Bakit hindi sila magtrabaho ng marangal? Napatungo ako at bigla ay may pumatak na mga luha sa pisngi ko. Napakuyom ako ng kamao. Hindi ko alam kung ano ang rason ng nasa itaas, kung bakit napupunta ako sa ganitong sitwasyon. At paunti-unti ay nawawalan ako sa kanya ng tiwala. Ngunit susubukan ko pa rin kumapit kahit sobrang hirap na. Sorry, bigla ay nasambit ko sa babaeng singkit. Napatingin ito sa akin at mapait na ngumiti. Pasensya ka na kung bigla akong sumabog. 2 araw na ako narito. Gustong gusto ko na makauwi sa amin. Naiisip ko kung nakakakain pa ba ang pamilya ko, lalo na at wala ako. Hindi ako nakaimik. Dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakaupo sa semento at lumapit sa kanya. Kahit hindi ko siya kilala at hindi ko alam ang pangalan niya, inabot ko ang kamay niya at pinisil iyon. Manalig na lamang tayo sa itaas. Malalagpasan din natin to. Ani ko sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang luha at muling nagpakawala ng mapait na ngiti. Kung hindi ako nagkakamali ng rinig, buntis ka hindi ba? Natigilan ako, ngunit kapag kuwan ay napatango. Kung ganoon, ay papaano ka napunta dito? Nagtatakang aniya. Nasaan ang asawa mo? Dagdag pa niya. Umiling ako. Mahabang istorya, ngunit tinakasan ko siya at sa kasamaang palad, si Miss Angel naman ang nakapulot sa akin. Hindi nagsalita ang babaeng singkit.
Tila naramdaman nito na ayoko magkwento ng tungkol sa buhay ko. Namayani na lamang ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas ay narinig ko ang pagtikim nito. Nakita ko pa ang pag-abot niya ng kanang kamay sa akin. Napatingin ako doon. Ako si Karen. Karen Ferrer. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya sa akin. Isabela. Simpleng tugon ko naman sa kanya at saka ko inabot ang kamay niya. Alam ko na walang sino man ang gugustuhin ang sitwasyon natin ngayon. Ngunit gusto ko lang sabihin na lakasan mo ang loob mo. Sana iswertihin tayo sa magbibid sa atin. Sana mabait ang makakuha sa atin. Tipid ng ngiti ang tinugon ko sa sinabi niyang iyon. Hindi na ako aasa pa sa sinasabi niya. Sunod-sunod na kamalasan ang tinamo ko ngayon sa buhay ko. Kaya napakalabo nang mangyari iyon. At hindi ko alam kung makakayanan ko ba kung isang katulad o baka higit pa sa kasamaan ni Nathan ang makabili sa akin. Ang tanging hinihiling ko na lamang ay maging ligtas ang dinadala ko. Sana kahit sobrang hirap ngayon ang pinagdadaanan ko ay manatili itong kasama ko. Sana hindi siya mawala at gusto ko pa siyang makitang lumaki. Buong magdamag ay hindi kami natulog ni Karen. Bagaman wala kaming pinag-uusapan, nakatulala lamang kami sa kisame. Pareho kaming gising at hindi makatulog sa sitwasyon namin. Marahil ay pareho naming iniisip kung ano ba ang susunod na mangyayari sa amin, kung ano ba ang magiging kapalaran namin sa makakabili sa amin. Hanggang sa nakita ko ang orasan, mag-aalas 6 na. Saka lamang ako nakaramdam ng antok. Inaantok ka na? Tanong sa akin ni Karen nang makita niya ang paghikab ko. Tumango ako. Inaantok na ako pero ayoko pang matulog. Natatakot ako sa susunod na mangyayari sa atin. Pag-amin ko sa kanya. Naramdaman ko ang pag-abot niya ng kamay ko at pinisil iyon. Ako rin natatakot pero lakasan mo lang ang loob mo. Sabi nila, swerte raw ang mga buntis. Malay mo, may mabuting loob ang makabili sa'yo. Mapait naman ako napangiti dahil doon. Napailing ako. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Sa dami ko ng pinagdaanan sa buhay ko, parang wala naman sa bokabularyo ko ang salitang swerte. Sunod-sunod na rin kasi ang kamalasang dumating sa buhay ko. Pero nalagpasan mo ba iyon? Tumagilid si Karen at tinitigan ako. Samantala ay nanatili naman akong nakatingala sa kisame. Napatango ako. Oo. Nalagpasan ko naman, nakayanan ko, pero heto na naman, isa pang pagsubok. Hindi rin, napalingon ako kay Karen sa sinabi nito. Nagsalubong ang magkabila kong kilay. Anong ibig niyang sabihin sa sinasabi niya? Anong hindi rin? Hindi maiwasang tanong ko. Nagkibit balikat si Karen. Hindi ako naniniwalang malas ka talaga. Kasi kung nalagpasan mo nga yung iba mo pang problema, matatawag pa rin iyong swerte. Napagtagumpayan mo, ibig sabihin lang, matapang ka. Anumang problema ay kaya mong lagpasan. At alalahanin mo, walang ibinibigay na pagsubok sa atin ang nasa itaas kung hindi natin kayang lagpasan. Sa pagkakataong ito, ay ako naman ang hindi nakapagsalita. Bigla ay aking napagtanto na may punto nga si Karen sa sinabi niya. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Ako nga, iniisip ko na lang na baka ito na ang sagot sa problema ko. Baka sakali yung makabili sa akin ay may busilak na kalooban at kupkupin din ang pamilya ko. Alam kong imposible iyon, lalo na at sa mga libro lang iyon nangyayari. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang umasa. Ika nga ng ating Miss Universe, there's always a silver lining sa bawat sitwasyon. Kaya think positive lang tayo, Isabela. Muli ay hindi ako nakapagsalita sa sinabing iyon ni Karen. Nakatitig lamang ako sa kisame hanggang sa narinig ko ang paghikab nito. O siya, iidlip lang muna ako, Isabela. Inaantok na talaga ako. Idlip ka na rin, masama sa buntis ang napupuyat. Sambit nito at saka inabot ang kumot sa paanan namin at itinaklob sa katawan niya. Samantala ay naiwan naman ako sa malalim na pag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Basta isusuko ko na lamang sa Panginoong Diyos anuman ang maging kapalaran ko sa panibagong yugto ng buhay kong ito.
Napabuntong hininga ako at nilingon si Karen. Malalim na ang paghinga nito, ibig sabihin lamang ay tulog na ito. Nagpakawala ako ng mapait ng ngiti at saka ko ipinikit ang aking mga mata. Kailangan ko ng lakas para labanan ang pinagdadaanan kong ito. Visit talaga, cancel na naman ang bentahan mamayang gabi. Mula sa malalim na pagkatulog ay nagising kami ni Karen dahil sa galit na sigaw ni Miss Angel sa labas ng kwarto. Nagkatinginan kaming dalawa at pareho nagsalubong ang magkabilang kilay naming dalawa. Bumangon kami at naupo sa ibabaw ng kama. Relax, Angel. Paano ako magre-relax kung hanap buhay ko ang nakasalalay dahil sa pag-cancel ng event? Sabihin mo nga sa akin, nakakainis. Inis pa ring sambit nito. Sumenya sa akin si Karen na wag akong maingay at pinakinggan namin ang pag-uusap ng dalawa sa labas. Oo nga at na-cancel ang event, pero isipin mo na lang na mas madami pa tayong oras para maghanap pa ng babaeng isasama natin doon. Mas madaming pera ang makukuha natin kapag nagkataon. Dinig naman naming ani ng lalaki. Napakahayop talaga nila at plano pang mambiktima ng iba. Pabulong naman ni Karen. Nakakuyom ang magkabilang kamao nito at nagingit-ngit sa galit. Hinaplos ko naman ang likod nito at pilit ko siyang pinapakalma. Sa bagay, nag-iisip ka rin naman pala hindi ka naman pala bobo at sa wakas may ambag ka na. Muli ay narinig kong boses ni Miss Angel. Diyan pa lang sa dalawa sa loob, kina Karen at Isabela, panalo na. Pareho silang sexy at maganda. Idagdag mo na ang pareho silang makinis. Tiba-tiba na tayo. Tapos, doble na natin ang presyo nila. Napakuyom ako ng aking kamao dahil sa narinig ko. Bakit hindi sila magbanat ng kanilang mga buto at sa masamang paraan pa sila kumikita? Tapos ano pa kaya kung madami sila Wika ni Miss Angel. Napahalakak pa ito at sinabayan naman ng lalaki. Kaya nga Angel, maghanap ulit tayo mamayang gabi. 3 babae pa para 5 lahat sila at mababa na 500,000 sa kanila. Ayos na iyon, tiba-tiba na tayo doon. Saad naman ito at iyon na huli naming narinig bago nawala ang 2 boses na nag-uusap. Narinig ko naman ang pagpapakawala ng hininga ni Karen. Inis nitong binatong unan sa sahig. Napakahayop talaga nila, mga wala silang puso. Hindi na naawa sa mga inosenteng binibiktima nila. Gigil na saan nito. Nanginginig pa ang mga daliri sa kamay dahil sa galit. Hindi naman ako nagsalita. Ngunit katulad ni Karen ay nagingit-ngit din ako sa galit. Totoong napakahayop nila. Mga demonyo para pakinabangan ng ibang tao para lang magkapera sila. Napabuga ako ng hangin upang ikalma ang aking sarili. Ngunit mas lalo pang nagliyab ang galit na nadarama ko nang bumukas ang pintuan at pumasok doon ang lalaki. May dala-dala itong tray ng pagkain. Oh, kain na kayo. Anito na tila walang kasalanang ginawa sa amin. Huwag kayong magpapagutom. Hindi pwede yan, lalo na at produkto namin kayo. Natatawa pang sambit nito. Pinanlisikan ko ito ng paningin. Hayop ka? Galit na ani ko. Dahil sa sinabi ko ay mas lalo pang lumakas ang tawa nito at isang iglap ay bigla akong natigilan nang maramdaman ko na lamang na may baril lang nakatutok sa sintido ko. Ayusin mo ang termino mo, Isabela. Hindi ako hayop. Demonyo ako. Sambit nito at mas lalo pang lumakas ang paghalakak niya. Bigla naman inakaramdam ako ng panginginig ng sistema ko dahil sa takot. Natatakot ako at baka ay mamatay ako nang wala sa oras. Hindi pwede iyon, lalo na at buntis ako. Gusto mo bang kalabating ko to? Nang matuluyan ka? Anito sa akin. Napapikit naman ako at hindi nakapagsalita. Tila napipi ako sa ginawa niya. Ano Karen? Gusto mo bang tuluyan ko na tong kasama mo? Baling naman ito kay Karen na katulad ko ay natigilan din dahil sa takot. Sagot! Wisit ka? Anong ginagawa mo? Naputol sa kanyang sinasabi ang lalaki nang biglang pumasok si Miss Angel sa pintuan. Ibaba mo nga yan, hayop ka, mawawalan ako ng kita kapag tinuluyan mo si Isabela. Galit na saan nito.
Tinatakot ko lang. Wika naman ng lalaki at inalis na ang pagkakatutok ng baril sa sentido ko. Tara na at maghahanap pa tayo ng iba. Lalo na at tuloy na iyon bukas ng gabi. Wika naman ni Miss Angel. Saka ko lang idinilat ang mga mata ko nang wala na sila sa kwarto at tila kandilang unti-unting natutunaw ang pakiramdam ko dahil sa nangyari. Bigla ay pumatak ang mga luha ko dahil sa takot. Hanggang sa napahagulhol na ako, naramdaman ko namang dinaluhan ako ng yakap ni Karen. Ayokong isipin ngunit paano kung tinuluyan ako ng lalaki kanina. Hindi na ako makakauwi sa amin. Hindi ko na makikita ang mga magulang ko. At mas lalong hindi ko mabibigyan ng karapatan ng anak ko na masilayan ng mundo. Diyos ko. Karen, natatakot ako. Ani ko at mas lumakas pa ang paghahulhol ko. Lakasan mo ang loob mo, Isabela. Lakasan mo lang. Katulad ko ay umiiyak na rin ito. Napakahigpit pa ng yakap nito sa akin. Tila yata ay na-trauma ako sa ginawang iyon ng lalaki kanina. Hindi na ako makausap pa ni Karen at nakatulala lamang ako sa kawalan. Sumasagot ako sa mga tanong niya sa tuwing kinakausap niya ako. Ngunit tanging pag-iling o tango lamang ang tugon ko. Hanggang sa may sumulpot pang 3 babae sa kwarto na bagong biktima ni Miss Angel. Nag-iiyakan ng 3 at nagmamakaawang ibalik na sila sa kani-kanilang bahay dahilan upang mas lalong madurog ang puso ko. Nawawalan ako ng pag-asa sa buhay ko. Gusto ko nang sumuko, ngunit may bumubulong sa akin na dapat lamang akong lumaban. Hanggang sa kinabukasan, nagising kami dahil sa ingay ni Miss Angel. Magsiligo na kayo, dalian nyo. Sigaw nito sa amin. Sa gilid nito ay ang lalaking si Wayne, dahilan upang mapatungo ako sa takot. Isabela, bigla ay napalingon ako kay Karen nang maramdaman ko ang paghawak nito sa palapulsuhan ko. Karen, malungkot ng ngiting ani ko. Tipid ng ngiti rin ang iginawad niya sa akin. Mamayang gabi na, lakasan mo lang ang loob mo ha. Baka ito na yung huling pagkakataon na magkausap at magkikita tayo. Basta maging matapang ka lang. May awa ang nasa itaas. Sambit nito bago ito nagpatiuna sa labas. Napatungo naman ako at agad na pinunasan ang luha sa aking mata at sinunod ang utos ni Miss Angel. Nang lahat kami ay nakaligo at nakabihis na, pinapasok niya kaming 5 sa loob ng sasakyan. Tahimik lamang kaming lahat at walang ibang naririnig kundi ang boses ni Miss Angel. Pinapaliwanag nito ang dapat naming gawin pagkaakyat daw sa stage. Hindi ako nakinig sa kanya. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata. Huminto ang sasakyan nito sa isa pang bahay at lahat kami pinapasok niya doon. Pagdating sa loob ay bumungad sa amin ang 5 pang babae at napag-alaman kong iyon na mag-aayos sa amin. Inayos nila ang buhok namin, inahitan, nilinisan ng kuko sa paa at nilagyan ng kolorete sa mukha. Mabilis pang lumipas ang oras. Pinagpahinga nila kami sa isang silid at nang pumatak na ang gabi ay muli nila kaming inayusan. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila wala na akong pakiramdam. Nakalutang lamang ako at naghihintay kung sino ang makakasalo sa akin ngayong gabi. Pulang dress na nakalantad ang aking likod at mahabang slit sa kanang hita ko ang pinasuot sa akin. Itinali rin nila ang buhok ko dahilan upang lumantad ang balat ko sa aking likod. Nang tapos na kaming ayusan ay muli kaming sumakay sa sasakyan at huminto iyon sa isang hotel. Nang tapos na kaming lahat ayusan, ay muli kaming sumakay ng sasakyan at huminto iyon sa isang hotel. Lahat kami ay sumakay ng elevator at huminto sa isang floor. Bago makapasok doon, ay piniringan kami sa aming mga mata. Pumasok pa kami sa isang kwarto at isa-isang tinawag ni Miss Angel ang pangalan namin. Kalahating oras na siguro ang nakalilipas at pangalan na lang namin ni Karen ang hindi natatawag. Hanggang sa muli nga naming narinig si Miss Angel na tinatawag si Karen. Isabela, naramdaman ko ang pagpisil nito sa kamay ko. Lakasan mo ang loob mo ha. Sana magkita pa tayo pagkatapos nito. Iyon ang huli niyang sinabi bago ito lumabas ng kwarto. Napabuga ako ng hangin at napatingala upang mapigilan ang pagluha ko. 10 minuto pa ang nakalipas.
Muling sumilip si Wayne sa pintuan at tinawag ako. Ikaw na, Isabela. Ikaw talaga ang panghuli at ikaw ang pinakamaganda sa inyong 5. Nakangising sambit nito. Pinalisikan ko ito ng paningin. Mga hayop kayo. Sana masaya kayo sa ginagawa niyong to. Galit kong saad. Tama na nga ang satsat. Anito at bigla akong hinila paakyat ng hagdan. At ng mga oras na iapa ko ang aking mga paa sa itaas ng stage, ay bumungad sa akin ang napakadaming lalaki sa baba. Merong bata roon at merong matanda. Bigla ay natakot ako. Nanginig ang buo kong sistema. Ipinapakilala ko sa inyo, mga Ginoo, ang pinakahuli sa kanilang 5. Si Isabela. Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Miss Angel ay may lalaki nang nagsalita sa baba. 500,000. I'll bid for her for that price. 500,000 for Mr. De Vera. Who else want to bid? Natutuwang sambit ni Miss Angel. Napakuyom ako ng kamao nang magsimula na ngang maglatag ng presyo ang mga lalaki hanggang sa umabot na iyon ng milyon. Nanginginig ako sa galit. Hindi ko nagugustuhan ang mga naririnig ko. Anong karapatan nilang bilhin ako? 3 milyon. Oops! 3 milyon for Mr. Anderson. May itataas pa ba? Magiliw na wika ni Miss Angel. Naghihintay sa tugon ng mga kalalakihan. At nang makalipas ang ilang segundo na walang nagbibid, ay nagbilang na ito. Wala na? Okay. At the count of 3, kapag wala na maglalatag ng halaga, mapupunta si Isabela kay Mr. Anderson. Anito sa lalaking kulay itim ang polo. Nakatingin ito sa akin. At nang mapansing nakatingin din ako sa kanya, ay kinagat nito ang pang-ibabang labi niya. Nag-iwas ako ng tingin. 1, 2, 3. Okay, Isabela sold to Mr. Anderson for 3 million. 10 million. Bigla ay naputol si Miss Angel na may magsalitang lalaki sa likuran. Lahat natuon doon ng atensyon, lalo na nang lumapit ito doon sa stage at inilapag ang itim na bag. Binuksan niya iyon at ipinakita ang perang papel doon. Mula naman sa gilid ng mata ko ay nakita kong namilog ang mga mata ni Miss Angel dahil sa gulat at dali-dali itong lumapit doon. Tiningnan nito ang pera at matapos noon ay tumingin siya sa akin. Oh, Mr. Casanova, you're the highest bidder tonight. You can take Isabela with you. Anito at muling ibinaling ang atensyon sa pera. Lumapit naman sa akin ang lalaki at inabot ang kamay niya sa akin. Ngumiti ito dahilan upang kahit papaano, sa kabila ng kabang nararamdaman ko, ay gumaan ang pakiramdam ko. At hindi ko alam, ngunit kusa akong sumama sa kanya. Hanggang sa lumabas kami ng hotel na iyon at huminto sa isang itim na sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng backseat at saka siya nagtungo sa driver's seat. Nagtaka ako kung bakit siya nagtungo sa unahan. Ngunit nagkaroon ng kasagutan ang tanong sa isipan ko nang makita kong hindi lang pala ako ang mag-isa sa backseat. Bagkus ay merong matanda doon at titig na titig sa akin. Isabela, he is Mr. Alexander at siya ang nagbid sa'yo, hindi ako. Wika naman ito sa unahan. Narinig ko naman ang pagtikhim na matanda kaya napalingon ako sa kanya. Hi Isabela, don't be scared at me. Huwag kang matakot sa akin. Binili kita hindi para gawing parausan. Bagkus ay gagawin kitang tagapagmana na lahat ng aking ari-arian. Seryoso ngunit malumanay na sambit nito sa akin.